Hello everyone! Hello everyone at welcome ulit sa aming vlog. Tara at pag-usapan natin ang aming first car at paano ko ba nabili itong first car namin dito sa Red Deer, Alberta. At ito na nga ang aming first car dito sa Canada. Napakaganda niya. Actually, automatic siya. Meron siyang cruise control at meron siyang captain seat. At ito na nga, meron din siyang sunroof kung saan automatic din siya. Actually, sobrang ganda ng aming first car. At pag-usapan din natin kung paano ko nabili itong first car namin dito sa Red Deer, Alberta. At ito na nga, nakita na ng mga bata yung aming first car. At sobrang enjoy nga yung mga bata kasi ang binili din namin ay malaking car para lahat ng family member namin ay makasama pag kami ay aalis sa bahay. And also, kailangan talaga namin ng malaking car kasi gagamitin din namin itong pang-delivery pag kami ay maghahatid ng mga delivery, lalo na sa Doña Donuts, kasi hindi namin mabibili itong car na to kung hindi dahil sa Doña Donuts. At ito, sobrang ganda talaga niya. Chinek namin yung loob ng kotse, chinek namin yung makina kung okay pa ba, at tinest drive na din ng asawa ko. At dito nga ako natutuwa, automatic yung pintuan niya, lakas makasyala. 'Di ba? Sobrang ganda talaga. At pag-usapan natin kasi maraming nagtatanong kung bakit hindi na ako nakakapag-vlog. At ito na nga, kami ay nagtayo ng aming small business dito sa Canada. Bago kami nagtinda, nag-search muna kami kung ano ba ang pwede naming itinda, paano yung labeling, paano makikilala yung brand namin, lalo na dito sa Canada. Mahirap talaga ang buhay kasi sobrang expensive lahat dito, kaya kailangan mo mag-isip ng extra income kung paano mo mababayaran yung mga bills mo. At syempre, gustong-gusto kong makatulong sa kapatid ko. Kasi sa kanya ako nakatira, siya ang tumulong sa amin dito, lalo na nung bago lang kami dito sa Red Deer, Alberta. Siya yung sumama sa amin, mag-ayos ng mga Alberta ID, SIN namin. Siya pa yung nag-ready ng mga gamit namin sa bahay. Siya yung nag-ayos ng kwarto namin. Kaya gustong-gusto ko ding makatulong talaga sa kanya. Lalo na nag-business na din ako sa Pilipinas at kilalang-kilala din yung 345 Sale Clothing sa Pilipinas dahil nagkaroon din ako ng almost 10 branches sa Pilipinas. Kaya ito na nga, medyo mahirap din talagang mag-business dito, lalo na may pagkakaiba yung batas dito at batas na nakagisnan ko sa Pilipinas. Lalo na yung business namin ay food, kailangan namin sundin yung Alberta Law Rules. Bago kami nag-business dito, nag-research talaga ako kung paano mare-register, paano yung labeling, paano yung food handling, at lalong-lalo na kailangan namin pagtuunan ng pansin talaga yung about sa allergens. Alam naman natin na yung mga Canadians dito, talagang may allergy talaga sila, lalo na sa peanuts. Kaya dapat be careful tayo kung ano yung ibebenta natin. Dapat isipin natin kung paano tayo makakabenta, at the same time yung safety din ng customer natin. At syempre, inisip din namin ano yung magiging product namin, ano yung kakaiba sa product namin para bumili syempre yung mga customer namin. Kaya nag-research talaga ako at nalaman ko na wala palang Dunkin dito sa Canada. Actually, ang ginawa ko, inaral namin kung paano gawin. Number 1, yung aming bestseller na Choco Butternut. Actually, nagkaroon kami ng trial and error. Pinatikim muna namin sa iba't ibang tao kung ano yung lasa ng aming products. At nagustuhan talaga nila at marami talagang nagsasabi na may unique taste talaga yung product namin. Pero iniisip din namin siguro baka libre lang kaya sinabi nilang masarap. At ito yung mga products namin. Ito yung choco butter namin. Ito yung cookies and cream. Ito yung sparkling.
Tatlo muna yung naging flavor namin ng first week namin. At ito yung papa ko, siya yung nag-help. Siya yung nagugupit ng sticker ng Doña Donuts kasi hindi talaga ako papayag na walang brand. Ayan yung branding na tinatawag eh. Diyan ka makikilala pag nakita nila yung color, pag nakita nila yung font, pag nakita nila kung paano yung packaging namin. At ito, nag-order kami ng tagsa 10 kilo dahil hindi namin inaasahan na sobrang dami talagang mag-order sa Doña Donuts. At ito yung kanilang mga feedbacks na masarap, talagang may uniqueness daw yung flavor, o order daw sila ulit, at ire-recommend daw nila sa kanilang mga kakilala. Actually, humingi kami ng mga feedback sa mga first customer namin kung ano yung taste, yung pricing, yung kung paano yung aming packaging, ano yung mga kanilang feedback. Actually, yung iba, kaka-order lang, gusto na agad nilang umorder ulit kung may extra pa ba kami. Talagang doon namin nakita or doon kami nagkaroon ng potential na lalaki talaga yung Doña Donuts. At naging best mini donuts na kami dito sa Red Deer, Alberta. At nakaabot na rin sa Innisfail yung aming donut. At ito na nga hindi daw makaabot sa bahay. Nagustuhan daw dahil binigay ng ka-coworker. At maraming pang iba. Kaya maraming salamat sa mga customer namin, sa mga tumulong sa amin para ma-improve namin yung aming services. Kaya maraming salamat po sa mga feedback ninyo na masarap ang aming donut. Hindi nyo alam kung gaano po kasaya at gaano po namin mas pag-iigihan yung aming service. At may nagsabi pa nga na kasalanan ko pa na sobrang sarap ng donut. At ito na nga, inaral namin yung packaging. Wag kakalimutan yung may date. Huwag kakalimutan yung label na it contains allergen talaga. Kasi dumating din kami sa punto na may mga Canadian na nagpi-pick up dito sa bahay namin. Kaya talagang naging extra careful na kami. Dahil sobrang dami talagang order. Pag nag-post na ako sa Facebook, maya-maya, marami na talagang nagpi-PM sa akin na ate, 50 pieces, ate, 25 pieces, pick upin ko sa gantong oras. Actually, ito na-register na rin namin si Doña Donut sa Alberta. Registered na yung name niya at undergo na po yung business license niya. Kasi dito sa One Stop, dito daw yung register ng name at niregister ko siya as partnership. Sinali ko na rin si ate kasi 'di ba iba talaga pag magtutulungan ang magkapatid. Kaya ito yung aming picture at ito na-register na namin siya. At syempre para sa business license, pumunta kami sa City Hall. Dito namin ire-register yung aming business license dahil kulang pa yung aming requirements, kaya babalik na lang kami. At ito na nga, sansan na nakaabot yung Doña Donut, nakaabot na ng Lacombe, nakaabot na ng Innisfail, nakaabot na ng Black Pulse, Calgary at kung saan-saan pa. Kaya hindi rin namin talaga inaasahan na lalakas ng ganito yung business namin. At may pumunta na ring vlogger dito sa bahay namin. Talagang vinlog niya na ito daw yung pinakamasarap na donut dito sa Red Deer, Alberta. Kaya maraming salamat po. At may nakita rin kaming thermal printer na $10 lang. Siguro talaga ang Panginoon na ang gumawa ng way para sa business namin. Para hindi na mahirapan si Papa maggupit-gupit. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na ang bagong label ni Doña Donut. At sa isang buwan ng Doña Donut, nakapag-ipon na rin ako ng pambili ng sasakyan. Siyempre gusto din namin ng growth at gusto din namin ng development sa services namin. Kaya magkakaroon na kami ng delivery. At ayan na nga, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng customer namin, sa mga friends, sa family na nandyan para sa amin.
huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo makakalimutan pag kami ay nagkaroon na ng store next year. Dahil yan po ang goal namin. Next year, magkaroon ng sarili naming store. Siyempre, para makilala sa buong Canada ang aming Doña Donut. Siyempre, ang Doña Donut, yan po ang pasalubong ni Kabayan. 'Di ba? Para siyang Didi talaga na Pinoy version talaga siya. At maraming salamat po sa panonood ng aming vlog at paalam!